Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakaisip nga ng paraan ang bruhang si Patricia para malusutan ang kaso na isinampa laban sa kanya ni Lilet at Eira. Dito nga ay ginamit ni Patricia ang anak nitong si Vivian. Kinausap ni Patricia ang kanyang abogado. Nakausapin itong si Vivian at takutin at pambukain na handa nga si Patricia na tulungan ang kanyang anak na nag-aalangan ngayon at may sakit. Hindi naman alam nitong si Vivian na pupwede pala na baguhin ang kanyang statement pagdating doon sa korte. Kaya naman nang pumayag na nga itong si Vivian, kapalit ng kaayusan ng estado ng kanyang may sakit na anak, ay tinuruan na siya ng abogado ni Patricia kung ano ba ang lahat ng sasabihin niya sa korte kung sakaling iharap na siya sa witness stand nitong magkapatid na si Lilet at Eira. Kaya naman walang kaalam-alam ang ating bida na si Lilet Matias na ilalaglag at tatraydo rin sila nitong si Vivian. Dahil oras na nga ng iniharap si Vivian sa korte, ay tumalikod itong si Vivian. Una ay sinabi niya na si Patricia ang may kasalanan at ang totoong killer nitong si Atty. Meredith, ayon nga daw sa kanyang salaysay. Ngunit bandang huli nga ay naisip niya ang kanilang plano na si Patricia na ang bahala sa kanyang anak na maiiwan sa labas kung sakali nga daw na makulong na si Vivian. Kaya naman ang masaya na sana na paghaharap at pag-amin nitong si Vivian sa korte ay nauwi nga sa pagkagalit at tensyon sa loob ng korte. Dahil bigla na nga lang sinabi nitong si Vivian na siya mismo ang pumatay kay Atty. Meredith at wala nga daw kinalaman itong si Patricia. Kaya naman lahat ay nagimbal sa revelasyon nitong si Vivian. Hindi nila alam na marumi na ang laban o ginamitan na ng maruming taktika ng kanyang abogado itong si Patricia para lang kumbinsihin itong si Vivian na pumanig sa kanila dahil sa pag-asa nitong si Vivian na matutulungan ni Patricia ang kanyang anak na may sakit. Ginamit nga nitong si Patricia at ng kanyang abogado ang kahinaan nitong si Vivian para lang matakasan nitong si Patricia ang lahat ng kasalanang siya mismo ang gumawa. Pero kahit na nga ganun ang ginawa nitong si Vivian sa korte, hindi pa rin nga nawawala ng pag-asa ang ating bida na si Lilet Matias, pati na rin nga itong si Eira. Pipilitin daw ni Eira na makahanap ng konkretong ebidensya na magdidiin kay Patricia sa korte, kahit pa nga tinalikuran na sila nitong si Vivian. Hindi katulad nga ng sinumpaang salaysay nitong si Vivian sa kanila, dahil bigla na nga lang itong tumalikod sa kanila. Sinabi nga nitong si Lilet na makakakuha rin sila ng konkretong ebidensya na magpapatunay sa lahat ng kasalanan nitong si Patricia. Hindi alam nitong si Patricia na nag-iisip na ang kanyang anak na si Trixie dahil hindi na makayanan pa ni Trixie ang kanyang konsensya. Gustong-gusto na nga ni Trixie na humarap sa korte at harapin kung anuman ang kasalanan na ginawa ng kanyang ina na si Patricia. Dahil nga sa nangyari, hindi na mapakali itong si Lilet. Pero itong ngang si Patricia ay napapangisi sa lahat ng plano nila. Dahil sa palagay ni Patricia ay nagtagumpay na nga ang lahat ng plano niya at madidismiss na ang kaso dahil wala na ngang ihaharap sila Lilet na bagong witness para laban dito kay Patricia. Ang hindi niya nga alam, ang kanyang anak na mismo na si Trixie ang maghuhulog o
o maglalaglag sa kanya sa korte dahil napag-isip-isip nitong si Trixie na kailangan niyang tulungan ang kanyang kapatid na si Lilet para hindi na ito maagrabyado at wala nang sino man ang masaktan nitong kanyang ina na si Patricia. Tinawagan nga nitong si Trixie ang kanyang ama na si Ramir. Sinabi niya dito kay Ramir na handa na siyang umuwi ng Maynila para harapin kung ano man ang kanyang problema. Nagtataka naman ang kanyang ama kung ano bang problema ang sinasabi nitong si Trixie. Pag-uwi ni Trixie sa Maynila, agad siyang kinausap ng kanyang ama na si Ramir. Dito nga ay inamin nitong si Trixie ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang ama o sa kanyang ina na si Patricia. Nagimbal nga itong si Ramir sa lahat ng kwinento sa kanya ng kanyang anak na si Trixie. Sinabi nga nitong si Ramir na kailangan lumantad nitong si Trixie sa korte para matulungan nga niya ang kanyang kapatid na si Lilet na makuha ang hustisya na nararapat para sa kanyang ina na si Atty. Meredith. Sinabi nga nitong si Trixie na kaya siya umuwi ng Maynila dahil handa na siyang harapin ang lahat. Kaya naman nang makakuha na sila ng tiyempo, natsyempohan niya si Lilet at si Eira na nasa puntod ni Atty. Meredith. Dito nga ay nagulat itong si Lilet nang makita niya ang kapatid na si Trixie. Maging si Eira nga ay nagulat sa biglaang pagdating nitong si Trixie at si Ramir sa puntod ng kanyang ina na si Meredith. Agad-agad ngang sinabi ni Ramir na may gustong sabihin sa kanila itong si Trixie. Nagimbal sila nang bigla na lang sinabi ni Trixie na alam niya kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith at may alam siya sa mga lihim na tinatago ng kanyang ina na si Patricia. Sa una nga ay nagtampo itong si Trixie o ito ngang si Lilet at si Eira dahil nagawa nga nitong si Trixie na pagtakpan ang kanyang ina na si Patricia. Ngunit kalaunan nga ay natanggap din ni Lilet pati na rin ni Eira ang ginawa nitong si Trixie. Ang alam nga nila ay pinotrektahan lang ni Trixie ang kanyang ina dahil ina is ina. Pero ngayon nga raw ay handa na nga itong si Trixie na isiwalat sa lahat ang kasalanan na ginawa ng kanyang ina na si Patricia. Kaya naman nanganganib na sa ngayon ang kalayaan nitong si Patricia dahil mismong anak na niya ang magtatraidor sa kanya. Sinabi nga nitong si Trixie sa korte nang iharap na nga siya sa korte bilang isang kahuli-hulihang witness. Ito nga ay sinabi ni Trixie kung ano lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang ina na si Patricia. Sinabi ni Trixie na hindi niya inaakala na maririnig niya ang sabwata ni Atty. Alon at ang kanyang ina. Kaya lahat ng hinala niya ay natugma at lahat ng hinala niya ay nakumpirma niya mismo sa kanyang ina. May ipapakita nga rin daw itong si Trixie na video ng kanyang ina kung saan nabidyohan niya nga ito na nagagalit sa kausap niyang si Atty. Alon. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.